Oh. Pag nagmahal ka, wag todo. Oo. Dahil malulunod ka. Malulunod ka, saka masaktan ka lang. Sasaktan ka lang. Kaya mo, ha? Sige. Huwag di sobra ang pagmamahal ng gadot, higot, Hanggang lumot. Saan magaling? Ayan, nandito sila si Anaplan. Ayan, yan o. Ano? Apo. Si Paring Rizan. Condolence po. Galing dito si Arjun. Dan. Si Provinciano. Yan, si Ryan. Kilala ba? Kilala niya yun? Ayan. Mga pugi lang nakilala mo po na yan. Hindi. Ano namang si Provinciano? Yan lang sa sala, oh. Sino? Si Lula niya. Nakaano. Nalunod sa pagmamahal. Sabi ni Rizan. Kaya wag ka daw masyadong magmahal. Loko to si Pare Rizan eh. Tatlo na ang bahay dito. Oo. Ito yung una, no? Ayan, una, tapos pangalawa. Ay, pangat. Kaya yan na yan. Dahil doon. Doon na to. Yung daddy doon na. Sige na. Malapit lang naman yun. Sa may, pasok doon sa looban para di maano yung... Sama mo na. Okay nga. Ayan. Ba yung sumilip doon? Pwede naman. Oo. Andyan si Ilala ka ba kanila yun, sa loob? Sige. Silip kayo. Sama. Ilala ka ba ni Nanay Maring? Baka di mo alam. Saka si Rob. Sabi sa'yo, kilala ka. Mahihain lang talaga pa di. No? Ayan po, nadalo po si Kalingap yan. Pero may pupuntahan po kami. Ayan po siya iba-vlog. Dalawa lang kayo? Yan? Opo, kami na lang. Ayan, sige. Yan. Samahan ko muna dito sa sa kabila. Mag-vlog. Ayun, dito. Dito lahat. Ano sa akin? Garisan. So, inaantay ko lang po. Anong mabimiss mo kay Nanay Maring? Yung paglalabas niya dyan, nadaan siya sa akin. Nadaan siya sa akin. Tapos makikipagkwentuhan. Tapos yung pagkukulay ko ng buhok sa kanya. Yun ang mabimiss mo sa kanya? Nakakaiyak ba pag naalala? Ay, oo naman. Bigla, Biglaan ka. Pero alam mo yun, nung nandiyan kami, yung hapon na sumama sa amin. Alam ko yun. Na Yung sumama. after bagyo. Di ba, umalis na kami, sabi niya, akala ko nagbibiro. Sama ako. Tapos nung umalis na kami, sumigaw. Bakit mo ko iwan? Parang, ko alam yung may magkasabi nun. Ayun, sinama naman. Ayun, nag-ano doon. Alam ko yun. Yun na pala yung lambing niya. Oo. Huling lambing niya sa banding sa amin. Ako man, yung huling usap namin no na tawa siya ng tawa. Pumunta siya doon sa may likod. First time niyang pumunta doon. Tapos umupo siya. Kasi nandoon ako, nakapagkwentuhan siya. Basta maraming ngayon ko lang naisip na mga parang nakakapanibago nung araw na, nung whole week na yun. Oo. Na bago siya na ospital, maraming ngayon ko lang na-realize yung mga kaya pala ganun si Lola Maring kasi aalis na talaga siya. May pahiwatig nyo talaga, ganun? Yung first time niyang nakipagkwentuhan sa akin, doon na pumunta pa siya, doon na umupo siya. Doon ko binati na yung paa niya. Pero nung magkasama kami doon, sabi lang niya na naninikip ang puso niya, yung dibdib niya baga. Yun naman yung lagi niyang dinadaing. Matagal naman yun, no? Sinasabi niya, no? Matagal na, no? Kaya nga nung araw na yun na, di ba gabi siya dinala ng ospital. Nung araw na yun, mga 10 o'clock yata, nagpunta ako dito, sinuli ko yung mangkok. Sabi niya sa akin, pahiramin ko daw siya ng nebulizer kasi lagi naman niya nahiram si Lola Maring. Problema kasi brown out. Hindi naman, meron naman sa... Ay, yung mano-mano? Oo. Yung nebulizer. Oo, kaya kayo mano-mano. Ano? Sabi niya magpapabili lang daw siya ng gamot tsaka hose. Hirap sa huminga.
O kasi nga, yun yung iniinda niya. Feeling niya, parang hinihika siya. Kaya lang, hindi ko na nga siya napuntahan nung hapon na yun kasi yung kapitbahay ko naman si Celine, dinala ko naman ng ospital. Ay, halos magkasabay rin pala. Oo. Ang naging problema niya saka doon sa gabi na ako nakarating noon. tinulungan mo. Kaya, nagkita na lang kami ni Mabel nung gabi sa kanini dun sa kanto. Pero yung ano, yung tubig niya, dumadami baga daw. Nalulod baga yung Oo. ano, puso sa daming tubig, no? Talaga, kasi alam naman ni Lola Marin na ganun yung problema niya nga. Kaya meron siyang pampaihip na gamot kasi sobra-sobra nga yung So, katawan dahil niya. dun sa nagpaalam na siya, so yun nga lang, yung namimiss natin sa kanya, yung nakatambay dyan, yung nakaupo dyan sa labas, o kasi hindi na sa masyado nakakalakad dahil dun sa sitwasyon niya, no? Ayan, sige, tita, salamat at sa kunting interview. Kumbaga, yung kanyang mga alaala na lang ang ating talaga. mamimiss natin sa kanya Kasi pag tayo Kuya Boots, nandito. nung napunta naman ako dito talaga, siya naman talaga naging close naman talaga kami ni Lola Marin. Kahit pa sabihin na nagkaroon kami ng Ay mga, di ba iwasan yan? Pero bandang huli, naging okay naman lahat, ano? Oh. first time naman nangyari yun sa amin. First time naman. Ako hindi ko naman inaano yun. Oo. Lahat naman tayo. Di, mabait ka baga, wala problema naman. So, yun lang, no? Titay, sa inyong kunting panayam. Ayan. Sige, basta tayo naman ay nandyan lang. Sumusuporta sa kanyang pamilya, no? Ayan. Sige, salamat. Ano pa yun? Days before, kasama kami yan. Alin yun sa si Hana, si Ina. Sa tapat na simbahan na Parisa. Kumama lang sa amin para magpagmandingan. Oo. Delivery pa kanya si alin yun ng candy. Ano doon, yung mga sitira na kakain. Stick po. Tapos yun nga, kaya daw dip-dip. Lagi nangingilis. Sabi niya. Sabi niya, may tubig nga. Alam niya pala, may tubig nga rin pala. Yung kanyang, ano. Tapos, after 3 days na lang magalamin. Ano na. Kumbaga, yung huli namin, dumaan pa kami dito, yung pintuan, mga anak, mga apo, na kapatid ko, mga pamangkin ko. Mabel, anong mamimiss mo sa mama mo? Sa kay ni Nanay Maring? Madami. Itong huli, bago siya nagpaalam, anong mamimiss mo sa kanya? Nang talagang tagos dun sa puso mo o yung napapansin mo sa kanya? Itong huli kasi, bali na-realize ko na lang din na pilit ni mama pinapadala sa akin yung saging. Saging? Anong saging yung saba? Hindi, yung galimba, yung kulay violet. Yung kulay pula, pag nahinog. O nabigyan ako ng isang piling nun. Oo, ganun ba? Anong ibig sabihin nun na pinipilit na ipadala sa'yo? Nadala mo naman? Basta ulit-ulit siya pero hindi naman siya ganun. Pero talaga ayun yung araw na mabili sana ako ng pampaihi niya kasi namamanas Oo nga. Pala hindi naman. Marami pala siyang pampaihi. Kaya sabi ko, confine ko na siya. Yun. Okay pa naman siya. Nakausap namin siya. Hanggang magalis na papuntang ospital. As pagdating doon, wala na. Di na namin nakakausap kasi nakamotor kami. Pero okay pa yun. Magkausap pa kami lahat bago umalis dito. Bago umalis na. Pag sa kanyang MDR. Talaga. So, yun. Yun lang naman ang mamisan sa kanya. Yung huling nakita natin siya, nakausap, napakabanding natin siya. Yun ang hindi natin makalimutan habang siya ay namaalam na. So, yan, Mabel. Salamat sa iyong kunting interview. Gusto ko lang naman na ako'y bahagi na sa inyong pamilya. Tayo matagal na magkakilala at magkakasama. At tayo madalas naman dito tapunta. Ayan. At siyempre, lalo na si mama mo, gusto na punta sa bahay Bagayan.
Yung araw niya, gusto niya sumama sa bahay. Ay, ang problema lang, walang kuryente. Gusto nga niya sa Dito wala rin kuryente. Oo. Kung may kuryente sana kami doon, siyempre alam mo naman, sarap magpahangin sa electric fan baga. Kagaya sa kanyang gusto niya, lagi siya nainitan. Kaya sa kanyang nararamdaman. Sabi niya, wag na lang Kuya Brooks. Sabi, sige, sunod na lang. Ate tawag sa kanya. Ate Maring, sunod na lang pag may ilaw na. Ayun na nga, hindi na nga umabot. Ayan, sige. Sa amin, nagkukuryente ng 16. Tapos dito, wala pa din. Mahigit isang linggo dito. Mahigit, sa mga 10 days ata dito. Ay, wala pa rin. Say 16 days, di ba? Oo. Parang sa amin din, gano'n. Ang petsa nagka... November 16, nagkailaw sa inyo. Dito wala pa. Dito wala pa. Pero nung siya ay nalaman doon sa post niya ni Rene, sabi ko, wala na. Wala na si Ate Maring. So, pero, alam na namin na sinabi niya ngayon sa amin, hirap sa humingi. Ayan. Ayan na naman, at yung mamimiss mo si mama mo. So, ayan. Thank you, Mabel. Ayan. Salamat sa kunting panayam. Agami lang, baka hindi maabutan ng Altia, matanong lang kita. Dilim naman dito. Kung ano mamiss sa nanay, sa lola mo. Nanay, at ano tawag mo? Ano mamiss mo sa lola mo? Ano tawag mo sa kanya? Lola o nanay? Lola. Anong mamimiss mo sa lola mo? Anong mamimiss mo sa kanya? Nagpaalam na si Lola Maring. Nung huli nag-usap kayo, nakita mo sa dito sa loob ng bahay, yung bang merong kakaiba na naramdaman ka sa kanya o yung kinikilos niya? Anong nakikita mo sa kanya? Hindi mo alam. Pero nalungkot ka talaga sobra. Dahil wala na si Lola mo, no? Hindi mo na sa marinig sa umaga pag pumapasok kayo, yung boses niya, no? So, yun ba yung madalas mo namimiss pag umaga? Yung boses niya, yung pagpasok sa school. Ano yun? Sige daw. Sabihin mo daw. Oh, sige na. Para alam natin. At para malaman ko din. Anong mamiss mo sa kanya sa umaga? Tuwing umaga. Gumawa ko siya ng almusal para sa akin dati. Talaga? Yung kaya pa niya sa katawan na kumikilos, no? Pero itong huli, napansin mo sa kanya yung naramdaman niya. Pero yung boses niya, isa doon sa nakakamiss, namimiss mo yun. Tama? Yung kanyang boses sa umaga, isa sa mga namimiss mo yun. Ayan o. Padi Rizan, siyempre, alam mo naman, tayo at may magulang din ako dati. Meron din akong namimiss sa kanila bago sila pumanaw. So, ikaw Padi, ganun din siguro yung ating sitwasyon. Anong namimiss mo sa mama mo Padi bago siya lumisan sa mundong ibabaw? Namimiss ko kay mama? Madami. Padi, wag kang iiyak ha. Isa-isahin ko? Kahit wag na lang kasi mahaba pa yun. Baka abutan ng bukas maga pa yun. Kahit mga kaperan, mga ilan lang. Yung pinaka-importante sa buhay mo na ano ang namimiss mo sa mama mo kay Nanay Maring. Yung bilang ina siya sa akin. Pwede ayusin mo. Oo. Kaya pa naman mapagbiro ka pa naman. Seryoso. Ano mamimiss mo sa mama? Tulad ngayon. Kasi hindi ko akalain talaga na wala talaga siya sa mundo. Oo nga, no? Ang mamimiss ko kay mama yung pag naghihingi ako minsan, yung pag wala talaga ako noon, yung naghihingi ako sa kanya. Sabi ko, pahingi daw pang bili ng ano siya, kahit nagmumudag-mudag siya sa akin kasi kumbaga sa dito talaga, hindi to... Siyempre magulang talaga. Dito kampugan kasi ako ang sabi natin, pinaka-paboritong anak niya bilang panganay.
Mumudag-budag yan sa akin pag ako nagiinom. Ano naman si Linunat. Kasi pag dun sa dalawa, ay grabe po. Galit yung dalawa. Sa akin, ako pinakaburit. Kabaliktaran. Kabaliktaran yun ah. Kabaliktaran yun ha. Sabi ko nga ba? Ito po, totoo po ito. Bakit kabaliktaran yun? Yun ang mamimiss ko kay mama pag naghihingi ako sa kanya. Minsan pag, ma, yung mga bata, andun ba niya sa labasan? Ganyan, natanong ako sa kanya. Pag uuwi ko, natanong ako sa kanya. Pag siya naabutan ko. Pag nauwi ako, yung mga bata kumain na. Pag noon, galing akong hardware. Minsan, yung asawa ko nag-extra ng laba. Siyang iwan dito. Yung mga anak ko, malilit pa yung mga anak ko noon. Noon, maliit pa. Tapos ngayon, yung ganito na kami ngayon. Andiyan na siya lagi, hindi siya Nakabantay sa mga apo mo. Yung mga anak At niya. lalo na sa'yo. Paborito ka ba? Oo, paborito ko niyan. Sinanay Maring yung pinaka-paborito ko pala. Tapos yung wala na akong pagsasabihan na, ma, maglakad-lakad ka. Ma, matulog ka na, inaantok ka na. Kasi inaabot siya. Lagi mo, kasi may nag-aalala ka dahil bilang panganay pati, no? Mamimiss ko yun. Mamimiss. Ganun yung mga sinasabi ko sa kanya na. Ano naman sagot niya sa'yo pag sinabi mo na ay hindi ako nakakatulog. Sabi niya? Hindi ka nakakatulog. Andito ka nga sa labas. Mainit doon sa loob. Sabi ko, dahil walang ilaw ng panahon na yan. Di maglakad-lakad Brown out baga. Tapos yung pag hindi siya sa akin nakikinig, medyo parang pinagsasabihan ko siya na bilang anak niya na kung mag-exercise o lakad ka baga dyan para mawala yung antok exercise mo. baga. Labanan mo yan. Kaso, parang nahihirapan man daw siya. Sabi ko, pag ganyan, pag hindi mo nilabanan ako yan, wala yan. Talagang ganyan ka na yan. Tinamukha ko, nagbabalik na yung katawan mo na. Pero yung sitwasyon na gano'n, dahil nandun na baga, hindi na maiwasan. Yung pang good vibes na, halimbawa, yung bang, namimiss mo sa kanya, halimbawa, yung talagang, yung bang, itong huli lang, kunting huli, ano yung pinaka, hindi mo makalimutan sa kanya, o napansin mo lang sa kanya, o napansin ka rin yung sa pagsabi niya, pag ako na binibiro ko yun na, ma, ikaw nakakamagluto niya na. Sabi mo gano'n? Oo. Kaya pa niya magluto, o sabi niya? Ikaw na niya magluto. Sabi ko, di pwede, ikaw Binibiro mo na gano'n? Oo, ginagano. Maalis na ako. Andiyan na ako sa sabi ka nang magluto. Sabi niya gano'n yung, yun malala mo yung boses niya. Hindi niya alam, nag-ikot na ako dito. Sabi ko nga pa binibiro mo Kasi mapagbiro ka talaga Tapos gano'n. Yung time na nga na kung di mo napansin sa kanya na may seniors na, wala. Yung biro na. Yung magpaalam na sa wala kang ganun. Wala siya sinasabi na. Hindi mo nahalata sa kanya sa kanyang naramdaman doon sa. Nakikita ko nga siya lagi kasi araw-araw kaming dalawa na magkasalubong dyan sa kusina na yun. Kaya so okay pa naman ang kilos niya, no? Parang ganun. Siya, talagang parang nasa rakit yung paa niya, yung dibdib niya. Sabi niya lagi. Sabi ko, sinabi nga rin sa amin kay Elena yun huwag ka masyado ng mag-inom ng maraming tubig. Tapos yung magkahit ka. Kasi nagbabalik na naman yung tabaan mo. Tubig pala yun, nagbabanas siya. Tapos ako pag umaga, pag hindi ka inaantok, unaantok ka, labanan mo. Lakad-lakad ganyan. 3 balik, pahinga ka. Kung di mo na kaya, pre, sa puso baga. Yun na nga sa puso. Yun ang mamimiss ko sa kanya na sobrang. So, ngayon pa wala ka nang mabibiro na, mama, ikaw na magluto, tapos, wala na. Tapos yung laging bibiro, pag ako nagbibiro, yung parang seryoso pa naman ng biro mo. Hindi ka tumatawa. Wala na kayo, no? Kahit yun ang mamimiss mo sa mama mo kay Nanay Maring, no? Sinabi nila, yung nagpanik nga akong huli, na sabi ko, ba't walang tao? Brand out noon. Walang tao. Naglusalang na ako ng binili ko, kulang. Tapos, naisipan ko, buksan ko yung pinto. Tulog ka ako si mama daw.
lightiran ko yung ilaw ng lighter. Mm. Walang tao. Ako lang pala mag-isa dito. Saan ba? Di ba yung pagbukas ko ng pinto? Imbes ang, di ba, nagbukas ka ng pinto, kailangan paloob bagang hangin yan. Oo. Eh, salubong sa akin yung hangin. Sabi ko, pero binaliwala ko yun. Yung araw niyan? Oo, yung gabi. Gabi na, nasaan sa noon? Wala na? Hindi ko pa alam. Ay, ganun? Dinakaluto na ako, nilagay ko sa lamisa yung niluto ko. Hindi mo alam na dinala sa ospital? Hindi. Kasi pagdating ko, wala na sila. Galing ka sa palengke, na malengke ka. Doon sa naramdaman mo, napansin mo na yung hangin, imbis na tapos nang palabas, paloob, sumalubong. naano ako. Ay, hala. Sabi ni Ali, Papa, nasaan ka? Ay, ko dito sa bahay, walang tao dito, ako lang mag-isa. Nasa sila, ha? Baka nasa labasan. Kayo, nasaan kayo? Andito kami sa ospital. Si Lula, ang sabi nga ng Dr. Papa ay, pag hindi daw nakayanan ng gamot, baka daw mawala po si Lula. Sino may sabi si? Ali. Si Ali. Sa akin. Kawawa naman. Sabi, alam mo na, isagot ko doon kay Ali. Sabi mo kay Lola mo, mag-ano siya, mag-exercise siya, mag-diet siya. Payo mo nga. Ang pala, baliwala ko yung sinabi ni Ali. Baliwala lang. Pagka-umaga na nga, doon ko nalaman na nasa ospital na. Pagka-umaga. Yun, kinabukasan na. Sabi niya, nagluluto ako dyan. Nagating si Padang Rene. Pwede, wala na daw si Manong. Bigla? Wala tayong magagawa. Ganun lang talaga siguro. Kaya siguro yung sabi ko kagabi sa sarili ko, sa panalangin ko. Sabi ko, Lord, Panginoon, bahala na po kayo kay Mama. Ibinibigay ko po sa inyo ang buhay ni Mama. Kung kukunin niya po inyo siya, kayo na pong bahala. Kung pagagalingin niyo pa po siya, kayo pong bahala. Kayo po nakakaalam na sa buhay ni Mama. Kung kukunin niyo, wala kayong magagawa. Dahil kung hanggang doon na lang talaga si Mama. Yun na lang. Mamaya andyan na naman si Buyag. Saan? Si Mama mo, pagkata na daw. Sagot ko na naman uli. Wala tayong magagawa. Hindi na talaga ang buhay. Tapos pagka, pag alis nila, dinaramdaman ko wala na ng tao sa likod ko. Doon na nagtutulo na masyado yung luwa. Nag-iiyak ako. Muntik pa nga mahulog doon yung luwa ko sa nilulutuan ko. Buti na nagagara. Sa likod. So talaga lang, hindi mo talaga napansin pala na wala na pala sa loob ng kwarto si Mama mo, no? Wala talaga kung alam na, kasi nung pag-alis kong hapon, andito pa yung nakaupo dyan. Nakabalik ako siguro mga 6 na yata yun. Tapos, wala na tao doon sa likodan ko. Oo nga. So, pati, nakakaiyak yung ano mo ay. Sabi ko nga, okay lang po yung kwento mo. Yung Lord, okay lang. Ganun ang nangyari kay Mama ko. Pero, yung, buti na din siguro yung ganun, Lord, na hindi na siya nahirapan. Para hindi niya danasan yung mahirapan siyang masyado sa karamdaman. Ayaw niya kaming pahirapan. Ganun na, dasal-dasal lang ako. Nakausap ko sarili ko dyan sa kaba nagluluto. Pero yung mata ko talagang parang luha na. Barasa na. Kumbaga talagang hindi mo na mapigilan yun. Pwede, naalala mo yung hapon na nandoon ka naglalakad. Alam mo pwede, sa totoo lang, di ko alam na humabol. Kasi ba malis na kami? Akala ko nagbibiro lang baga. Oo, di malis na ako dahil lagi magbibiro. Tapos nung sumigaw na, sama siya, di ba? Huminto ako. Pero pag sakay nun sa tricycle, hinihingal yun. Oo, pagdating doon, hiningal nga siya doon. Pagbaba doon sa ano. Kaso, hindi niya kaya talaga. Kasi may tubig na ngayon. So, pagdating namin doon, sila ni Nina na iwan, saka si Alim yun, dahil nandun ako pag-upit ako. O sila nag-usap-usap doon. Nilibre pa nga niya si Alim yun ng ano doon ay. Kakanin. Saka pati isa pa yung, dati pag nahingi ako doon, ang bibig doon, ganyan-ganyan. Tapos, ngayon, mga ilang, mga sumunod na mga araw, si Mana siguro yun. Binibigyan na niya ako, may pang, kaya, wala ka na pang, ako sa isa, minsan, pahingi daw ako pang, bili-bili na. Pahingi daw pang gas, mayroon ka dyan. Alam ko kako, di ka nawawalan dyan. Hindi na siya na, bunot, bigay ka agad sa akin. Siguro, pinaramdaman niya sa akin na,
So yun, isa sa mga hindi mo makalimutan. yun. Yung mga Yun ganung mga sa tanang eksena buhay yung ko. dalawa Hindi mag-ina ko malilimutan. bilang panganay ikaw, no? Kahit minsan nagdidiskusyon kami ng mama, sa totoo. Hindi ito sa biro, totoo ito sinasabi kong ito. Yang, kasi hindi man tayo perfectong tao. Si mama, tinatanong ko kung minsan talagang pinakapaborito nga akong anak niyan. Ako anak mo ba? Parang hindi mo Talaga? ampun mo man lang yata ako. Ampun. Simula pa noon talagang Pinibiro mo ng ganun. nagagalit. Ganun lang naman yun Kaya eh. yun ang mga mamimiss ko, mga Yung boses niya, Mawala. yung reaction ng mukha niya. naalis siya sa na mamimiss ko. Ayun. Saka yung andito siya lagi, nakaupo. Yan, ito sa harapan, ano? Yan, siya lagi Diyan, dalawa. sa loob na yan. Ayan, pati, thank you ha. Salamat sa mga memorable, sa mga nangyayari noon, maalala mo ngayon, at siyempre, bilang ina, no, na nagpaalam na, ganun talaga ang buhay. So, pa-Diyos na lang natin, kapalaran kung saan siya ngayon. Pati, yan. Ayan po, salamat po sa inyo. Mga sumusuporta sa Morales family. Lalo na yun. Yun ang kasama niya lagi, si Ninay. Oo, si Ninay. Yun na nga po, no? So, tayo naman hindi iba. Tayo ay magkakasama noon pa na wala pa itong bahay na ito. Ayan. At hanggang ginawa, nandun pa rin tayo, nagmamanage hanggang Wala naman. wala namang pagbabago na. tinan-over natin kay probinsyano. Kasi probinsyano madalas po dito ngayon. Kasama nila ni Paring Kaya Disan. nga sabi ko nga, Tayo ay busy na po sa ibang bagay. kaya nga pa di sabi ko sa kanila na dito sa bahay, okay dito. Huwag lang yung talagang, Alam naman nila na napakabuti mong tao, mga anak huwag lang mo, yung sobra. kapatid Sa mo, ituring nyo kami, nanay kung mo. ano yung turing nyo sa inyo. Ganon din. Ganon dapat din. tayo. Parang Oo. ano. Yan, pati. So, ikaw naman, wala ka rin masasabi sa akin, pati. Tayo ay, simula nung tayo ay magkasama sa Salisay, dyan ako Si Mama, nakatira. Lagi mong kasama pag napunta doon. Oo, gusto nga pumasal baga doon. Swimming doon sa swimming pool mo doon. Swimming pool ni Ali, na anak mo. Kaya ulitin ko yung simula noon na bago kayo ma-vlog na binag-vlog kami. Kung ano kami noon, ganito pa rin kami. Walang pagbabago, pati. Hindi ako nagbabago. Yan, totoo po yun. Kasi yung pangyayari sa buhay namin, totoo yung pinipinto ko. Totoo yan, Kaya hindi ko yung tinatanggi na minsan na-discussion kami ni Mama. Oo. Totoo yan. Kanya na sinasabi totoong tao na hindi mo Ay, pati. pwedeng Pati, kilala na kita. mo yung sarili. Kilala na kita. Loko mo yung sarili mo yun. Ikaw ay totoong tao. Para tayong nag-uusap tayo na nagbibiruan tayo pero pag good vibes baga sa mga ganung bagay. Ayan, pati, salamat. Thank you. Condolence ulit. Ayan po. Pading Arnel. Siyempre, nakilala kita noon, Arnel. Tapos nagkaroon ka ng channel, naging Daddy Donut. So, it's mean, iisa lang yun, no? So, yung kasama ko po, nandito sa harapan ko. Kamustahin ko lang po. At siyempre, kung ano yung pong mamimiss niya sa mama niya. Ayan. Ay, siya. Pati, anong mamimiss mo sa mama mo bago nagpaalam at wala na nga po siya ngayon. Lumisan na sa mundong ito. Siyempre, mamimiss natin siyempre. Unang-una yung presensya niya. Yun naman natin mamimiss. At saka sa lahat talaga ng anak niya nung panahon. Pagka umaalis siya Maynila or sa trabaho, hindi dahil sa bunso, ako talaga yung lagi niyang kasama. Lagi niyang sinasama-sama. Si Mama, actually, sa kadalasan, sa akin niya nakikinig sa mga sinasabi. Ang sinasabi mo. Ayun. Wala mapabilin. Wala. Yung bang yung namamaalam? Wala. O walang seniors na ganun? Wala. Tulad din ang nasabi ko sa ibang interview din, like kay Mario. Oo. 1 week before, parang nakikita ko na yung senaryo na mangyayari. Even sa panaginip, even sa gising akong ganito, biglang pumapasok siya sa isip ko, tapos biglang may senaryo. Tapos minsan pinipigil ko din sa isip ko na isipin. Pero talagang kumbaga proven and tested ko na yan na nangyayari like kay Papa noon. Hindi ko lang naikwento na. Pero ikukwento ko yan sa YouTube channel ko. Yung tiyahin ko, yung hipag ni Papa, yan, nakita ko rin yun. At hindi ko nagkakamali yung parang nakikita ko siya within 1 week, mawawala talaga.
Ganun. Nakikita ko talaga. Hindi lang doon sa tatlo, maraming tao na Dahil yun. doon sa kanyang sitwasyon. Nakikita mo doon. Siyempre namamaga yung kanyang... Siguro kasama na yun doon, pero minsan talaga nakikita ko yung ano. O lagi mo narinig sa kanya na laging sumisikip ang dibdib niya. Hindi, kumbaga parang meron akong ano yung... Kakaiba talaga ha. Parang si Roddy Baldwin ba? Na within 1 week, nakikita ko na ganitong senaryo na mangyayari. Okay, naintindihan ko yan. Ibig ko sabihin. No? Ganun. Yun na nga yan. So, nangyari na baga. So, alam mo na gano'n nga mangyari at di ka na nagulat. Kumbaga, Nakahanda na. Russell fans mo dyan. Tayo ay madalas po tayo dumadaan dito. Ngayon lang po ako nakapag-vlog dahil siyempre huling ni Nanay Maring, siyempre hindi po siya iba sa amin. Lagi po yung napunta sa bahay, nag-request sama siya para malibang siya at mahilig po siya sa swimming pool doon ni Ali. Opo. At kasama po yung iba niyang apo. Ayan. Padoy, thank you ha. Thank you sa mga sinasabi mo doon sa about sa mama mo. So siyempre, isa lang mama natin at wala na rin siya. So normal sa isang kagaya mong anak na sariwa pa bukas, paglibing ng mama mo bukas makalawa, si pa rin yung hindi makakalimutan na kung siya nakaupo dyan, siya nakaupo sa upuan na yan, sa mga yan, sa loob, kung saan dito sa compound nila, no? Mamimiss po natin yan. Salamat po sa inyo, mga supporters ng Russell. God bless. And ingat po.